Have a dream and let that dream have you. This is your Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. We have a new venue today, partner, because we are here live inside the Libon Gymnasium. Yes, in the Rice Granary capital of Albay. Walang iba kundi ang magandang bayan ng Libon, Albay. Happy viewing po sa lahat nating mga viewers na nandiyan dyan. And pati na rin po yung mga nandito sa loob and galing pa sa iba't ibang lugar. We welcome you all, alright? And taos puso rin po kami nagpapasalamat sa warm welcome ng mga taga-Libon sa amin, lalo na kay Honorable Mayor Das Maronilla. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. And well, right now, make sure that you are at ease dahil magsisimula na po ang ating mainit na bakbakan ngayong Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022. Right now, we take a look our first match up of the day, the key player of Ginubatan, Melito Loma, and the key player of Team Ligao na si Dennis Tipones. Sino ulit kaya sa mga manlalarong ito ang magbibit-bit sa kanilang mga kupunan para mapanalo ang match-up na ito? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapartner, Kapa Morgan, at kasama ko naman dito ay walang iba kundi ang nag-iisang Coach Kyle Marilla. Yes, partner. Magandang gabi sa ating mga viewers online and syempre yung mga nandito kasama natin all the way from Libon, Albay. Maulan. Though it's a rainy evening tonight, pero alam ko, these two teams is hot from the 3-point field. So, aabangan natin, uulan din ba kaya ng 3 points dito sa ating bakbakan na ito? Yun, umuulan. Umuulan ng 3 points kaya ang mangyayari dito sa loob ng Libon Gymnasium. Well, again, yan po ang ating malaman. Pero bago yan, puntahan muna natin ang ating kasama sa courtside. Walang iba kundi ang napakaganda, napaka-sexy, tinatawag ko ang courtside babe natin na si Miss Carmela Hernandez. Magandang gabi mga kasurog, live tayo dito sa Libon Gymnasium. And for our first matchup game tonight, walang iba kundi ang Team Ginubatan versus Ligao. So bago natin simulan itong mga bakbakan mga kasurog, we are live sa Ako Bicol Party List page at Ako Bicol TV para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. Kaya we encourage you to support us by hitting the like, share button para maging updated kayo at mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Kyle at Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela. And right now, Coach Kyle, bago natin simulan ng sabi ka natin mainit na bakbakan, balikan muna natin yung mga naging laro nila. Yes, partner. Unahin natin ang Team Ligao. They got a blowout win ending the streak of Team Libon doon sa kanilang last outing. Definitely, they will get the confidence there sa kanilang last game. Papasok dito sa laban nila sa Team Ginubatan. Especially, papasok na tayo sa second round. They definitely need this victory over Team Ginubatan, especially if they want to proceed or advance to our second round. Tinalo nga nila ang Team Libon with a 3-point advantage at sa kabila naman para sa Team Ginubatan, that is a losing effort on their side by losing a 20-point deficit kontra nga doon sa team ng Pulangi. Okay, so this is a must-win situation for both teams. Alright, so ito naman po yung ating mga maglalaban ngayong gabi sa ating Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022. Ayan, sa ating games at hand, we will be having again 2 games para sa ating Day 11. And it will be, again, una, itong matutunghay na natin in a few minutes from now, Team Ginubatan versus Team Ligao. And for our final match-up of the day, we will be having the crowd favorite of home court guys, ang Team Libon versus UAS. And yung ating standing ng dito sa bakbakan ng 3rd District, ano coach? Ayan, nangunguna po dito ang Team Libon with 4 wins, 1 loss. Samantalang ang Pulangi merong 3 wins and 1 loss. Ang UAS naman meron ding 3 panalo at 1 talo. Ang Ligao na maglalaro ngayon ay 2 wins, 1 loss. Ginubatan merong 1 panalo, merong 3 talo. Ang Piuduran merong 1 panalo at 3 talo. At ang Jubilar naman, wala pa po silang panalo sa larong ito o sa ligang ito. At kung babalikan nga natin, partner, yung team standing, medyo dikit dito sa ating 3rd District match-ups or teams. So definitely, every game is important for each team if they want to advance to the semifinals or book a ticket for the second round. Absolutely.
And let's head on to our key player matchup partner. Sino kaya sa ating mga dapat naaabang ang mga manlalaro ng bawat kupunan? Let's first hit Team Ligao. We have Dennis Tipones scoring 30 points sa kanilang last outing. Meron din siyang 5 rebounds and 2 assists against Libon. And their opponent is Team Ginubatan. We also have Melito Loma scoring 22 points, 4 rebounds, and 2 assists against Team Polangi. Bago natin simulan ng ating mainit na bakbakang ito, puntahan muna natin ating courtside reporter na si Carmela para sa kanyang interview sa dalawang mga galing na mga manlalarong ito. Carmela! Kasama na nga natin ang key players ng both teams. Walang iba kundi si Melito Loma ng Ginubatan and the key player of Team Ligao na si Dennis Tipones. So Melito, ano po ba yung paghahanda nyo ngayong laro? Ang paghahanda po namin is the same pa rin po, ma'am. Bale, nag-usap-usap kami nung natalo kami kung gagawin namin yung game plan ulit. Tapos, doble effort po kami ngayon. Kasi kahit alam namin na malakas yung team ng Ligao, maglalaro kami, enjoy namin yung game po. May gusto ka po bang pasalamatan or i-shoutout? Shoutout po sa mga nakakakilala po sa akin, tsaka sa mga kabarkada ko, especially sa Loma family, Namya, tapos sa mga Palima, Urdan. Shoutout po sa inyong lahat. Lalo na po sa sumusuporta sa Team Ginubatan po, lahat po. Tapos sa mga dito po sa nanonood sa mga sa Libon po, yun lamang po. Thank you, Melito, and good luck. At si Dennis Tipones ng Ligao. So Dennis, ano po ba yung plano at paghahanda niyo sa laro ngayon? Napag-usapan ng team namin na more on isolation, go hard para mapanalo namin yung larong to. Yun lang. May gusto ka po bang pasalamatan or invite na manood sa live natin? Salamat sa mga sumusuporta sa team namin. Shoutout kay Tita. Hindi ka na mahingat. Sinoutout yun na higa. Siyempre, gusto man naman na magpasalamat sa Mayor ng Libon na winelcome kami days para mag-aamat sa lugar nila. Yun naman po. Thank you, Dennis, and good luck. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Once again, maraming salamat, Carmela Hernandez. And, well, winners don't quit. Ang ating headline ngayong Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022. We know what it means, partner, di ba? Even if nalalamangan na kayo, don't stop trying and keep your hopes high para rin kasi, alam na, masasabi natin hanggat di matatapos ang laro, hindi talaga yung tapos. Huwag masyadong pakakampante. Play what you practiced. Don't play selfish, alright? And as we head on to our Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022, palapit na rin ang ating playoffs. Right? So, kumbaga, need mo talagang mag-stand up or keep the momentum going to kung gusto nyo na umusad sa susunod na round. Labanan ulit ng 3rd District. Who among these teams will leave this gymnasium smiling? Just be confident and you will be rewarded. Corcovado 17, Mosasa 22, Go 23, and Azanes 24. Inside of Ligao, center of the court, Orada 2, D 4, Z 3, Tipones 8, Rafines 10, Tuangnon 11, Oxima 12, Umson 22, Rapoyong 23, Artera 27, Manavilla 32, Belcamino 88, Raiton 9. Ayan po ang ating arena announcer just presented to you both teams. Again, ang Ligao and Ginubatan. And pag-usapan naman natin, partner, ang key to the ball game. Yeah, definitely on the side of this team Ligao, if kayo nga sabi ko kanina, if they want to advance to the semifinals, they have to double down or double up their efforts here kasi medyo dikit ang ating standing and you don't want to fall into 4th spot or 5th spot in tying with the team that who beaten you, especially tinalo sila ng Pulangi. If they're going to tie with Pulangi, mahihirapan sila because that is a losing effort. On the part naman ng Team Ginubatan, right now they have to be aggressive from the start of this ball game. Yun, aggressiveness from
tip-off hanggang sa matapos po itong larong ito. And yan, ang ating aabangan between Ginubatan versus Ligao dito po sa ating Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022. And right now, we head on to the jump ball. Ayan na nga, ang unang possession nakuha ni Tipones ng Ligao. Naipasa kay Orada. Pero partner, parang ang nagiging aggressive kaagad-agad yung Team Ligaw eh. Oo nga eh. They are hungry kasi matagal nagpahinga yung Ligaw. Oo, matagal silang nagpahinga. Actually, yung Ginubatan, sunod-sunod halos yung laro. Oo. Pero, tingnan natin ang aggressive ni Asanya. Ipasa kay Loma Jr. ang bola for that 3-point attempt. First attempt ng kanilang koponan sa larong ito. Pero medyo napakalakas ng konti ang kanyang tira. Right now, eto na naman ang mga taga-Ligao with Tipones throwing that from behind the arc. Pero wala. Medyo malakas din. Right now, Kamba ang may tangan ng bola to Loma Jr. para sa mga taga-Ginubatan. Loma Jr. ipinasa kay Ko. The favorite big man of yours. Si Ko yung Si dalawang Ko. ko, di ba? Oo. Yun. Nakabuslo na. Finally, ang mga taga-Ginubatan. And the markman Kamba making his first shot. Yes. At ayan, nagkaagawan ng bola. Itong si Shane Lim and Lim. si Ko. Okay, Kamba now. By the way, and mapapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV at Ako Bicol Party List Facebook page. Ganoon din po sa Facebook page ni Representative Saldico. Now back to the action. Early goings ng ating ball game. Merong violation doon. Actually, it's an offensive foul caused brought about by Loma Jr. Too much aggressiveness naman yun. Binanggabangan niya dun si Bellarmino and that is why he was called for an offensive foul. That's the risk pagka hindi mo masyadong makontrol ang iyong aggressiveness. Bellarmino. Nakita ang kanyang kapartner si Tipones sa may baseline pero ipinasa ni Tipones kay Lim na nag 3-point shot sana pero wala. Ito na tumatakbo si Kamba para sa Ginubatan and that's a great Wow! shot! Oh my God, Kamba is showing his move early dito sa ating ball game. Yeah, that's a great shot mula kay Kamba. Now Tipones, wala pa rin. Bellarmino trying his range from behind the arc. Wala din, medyo malakas. Na-rebound ni Ko para sa mga Ginubatan. At eto na, tumatakbo. Velasco, wala. Naibigay sa maling tao. Ayun na, si Tipones! Tipones with his own version of his layup. Yes. Siya yung best player ng kanilang previous outing. Pinabilib ka niyan, partner. Oo, talagang hindi niya ako binigo. Because I was really expecting Yes. that this guy will, make a good or a better output kumpara sa mga nauna niyang laro. Right now, it's Bellarmino. Tipones. Pinasa sa ilalim to Orada. Now to Shane Lim. Malapit sa free throw line yon. Loma Jr. for Ginubatan. Tumira ng malayong dos. Pero hindi tinamaan ng ring. At ngayon, nasa mga Tagaligaw na naman ang bola. Tipones! Right was now, fouled. the matchup of Tipones is Azanya. Tipones must attack the defense of Azanya kasi meron siyang advantage doon. Alright, but nandun talaga si Asanya not awarding that space para sa kanya. Kaya lang medyo na-foul siya. Pero they awarded that lob pass. That's Arteta for that 2. Score po natin, 8 Ligao, 4 Ginubatan. Kamba, nasa kaliwa. Ipinasa kay Velasco. Velasco medyo malaki lang yung tira ng konti. Nagawa ng bola pero mapupunta ang possession sa mga nakaitim, ang Ligao.
yung naghahanap sa amin, every time na nasa ginubatan ang bola, makikita nyo po kami sa gilid. That's Bellarmino to Tepones. Wala pa rin yung kanyang tira sa labas. Samantalang si Kamba, panay atake. Going strong to the basket, but he was fouled. Partner, maganda ang gising ni Kamba early going sa ating first quarter. He is here to attack the heart of the defense of Team Ligao right now. Talagang gusto niyang i-testing ang depensa ni Bellarmino. Yun ang tumatao ngayon kay Kamba. Narinig ka kasi partner na nagsabing they must be aggressive. Ito yun na nga talaga. They are here to be aggressive and to try to snatch a victory over this good team, Ligao. The meantime, pasok po yung pangalawang tira ni Kamba sa free throw line. Ngayon, nasa mga taga-Ligaw na ang bola. Lim losing that one. At mapupunta ang bola sa mga nakapula. Velasco mag-baseline throw in. Nandun na, nakaabang na si Loma Jr. para sa inbound play na yan. Being guarded by Bellarmino. Muntik nang ma-steal. Pero nandun pa rin ang mga taga-Ginubatan. Ko! Good decision on the part of Ko to attack the rim because nag-show nga doon sa top si Orada. At saka nasa momentum siya eh. Tepones using the glass for that floater. Finally. That's his second field goal for tonight. Loma Jr. Toko. To Asanya. Asanya naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Ko. Balik din sa kanya yung bola. Pero nandun yung depensa ni Tepones at sa kanilim. Ayan na ang mga nakaitim. Bang! Medyo Hard fall yon. nagkaroon doon ng contact between Ko. In that last sequence of the offensive play of Team Ginubatan, medyo stagnant yung opensa nila. They stick to that strong side of defense of Team Ligao. They can opted to go for that weak side, pero nagstay siya doon. At right now, at a partner, may natawagan ng unsportsmanlike foul. I think it was Ko. Alam mo, sa big man match-up nila, partner, match na match itong dalawang numero 2. At talagang magkikiskisan yan dyan sa ilalim. Halos parehas ang build, parehas ang height. Pinalitan ng other Ko, pero mayroong 2 pa rin. Ayan. Pero 23 nga lang. Si Tadeos Ko na yan. And almost same din ang style ng the playing style itong dalawang Ko. Parehas nag-excel sa ilalim. They want ano yun ang mga personality nitong player na to, mga bully ball eh. Bully ball. And Orada making that free throw and the ball will remain sa kanyang kupunan. 12-7 po ang ating oras. Ayan, minadali ni Bellarmino ang 3-pointer na yan. Wala. And right now, Bellarmino is trying to look for his rhythm dito sa ating ball game. 2 mintis lang magkasunod yon. I think nag-a-adjust din sila dito sa bago nating venue. Oo. Pero walang adjustment kay Orada. Mukhang nakabisado kaagad niya ang ating court, ang ring dito sa sa Libon Gymnasium. Ayan na si Ko. Pero wala. Heavy defense ang natamo niya. What a pass from Tepones to well, that was Arteta. 2 high leaper magkasabay sa loob para sa Team Ligao. Asanya, ayan, nakuha ni Loma for that putback. And right now, slowly umaalagwa ang Team Ligao. So, the defense, the transition defense right now of Team Ginubatan must be adjusted para sa kanila. Oo, dapat makahabol sila sa bilis nitong mga Tagaligaw.
And Oo, offensively naman, ganun pa rin ba, partner, na kailangan talagang nandun yung masustain nila yung aggressiveness? Yeah, they are scoring. Team Ginubatan are scoring right now, but the problem is they are giving easy points sa kabila. So they need to play hard when it comes to defense. Meantime, Kamba making or trying that 3-point attempt, pero wala din. Hindi pa nakaka-connect itong si Kamba from behind the arc. Foul number 9. And he was called for a foul. This two-role player of Team Ligo, I'm talking about Arteta and Tipones, is making their names known dito sa ating Ako Bicol Cup. Yes. I'm super impressed dito sa dalawang batang to. The leaping ability and the body control on the air, talagang napakaganda tingnan. They are the key players nung nakuha nila yung panalo doon against Team Libon. And yan din ang aabangan pa rin natin kasi nasa early goings pa lang tayo ng ating ball game kung ganun din ang maipapakita nila ngayon sa larong ito. We only have 3 minutes and 44 seconds remaining sa ating first quarter. And or rather there, another bagsak para sa kanya. Oo. Kakailang bagsak na ba siya? Kadalawa na ata to si Pero the good thing is, Orada is so aggressive attacking the paint and fishing fouls dito sa mga big man. Itong dalawang ko, isang foul na ito. And I guess yung isang ko ay nakakuha ng unsportsmanlike foul. So that will be 2 for him. So a big factor early dito sa ating ball game is the foul trouble of the big guys ng Team Ginubatan. They have to control that foul troubles. And Pag right nawala now, tong dalawang ko na to, mahihirapan sila to stop Orada. they will be out of control na. But yon, control ni Orada yung kanyang free throw, and that last sequence ngayon, balik uli sa kanila yung bola. Ayan na si Bellarmino galing kay Tipones. That beautiful reverse layup from this guy. Sabi ni Bellarmino, hindi lang si Kambang kayang gumawa ng mga shake and bake. Ako din. Bellarmino is very athletic. Nakita natin yan sa mga previous outings nila. Talagang mataas lumundag. Alayo nga ng take-off pagka nagle-lay up. Ayan. Number 27 for Ligao. Scoop shot from medyo kapos yun from Tipones. Right now, Convocar losing the ball. Kaya ayan na naman ang mga Tagaligaw with that easy bucket from Tipones. Meron tayong timeout, coach. And right now, good call for a timeout sa Team Ginubatan in this 3-minute mark ng ating ball game. Right now, it's 14-point ball game. So medyo nakakaalagwa kaagad ang Team Ligaw. And nakikita naman natin because of the sloppy plays of Team Ginubatan and the shot selection, kailangan mas ma-improve nila yon and stop the transition offense right now of Team Ligaw kasi very deadly. We all know that how deadly it is ang transition offense ng Team Ligaw, especially pag nasa loob si Tipones, Arteta, and Bellarmino. And they have to get rid of the turnovers, kagaya ng naipakita kanina sa last play na nakawala kay Convocar ang bola at na-convert into a easy layup for Tipones. Kumbaga, etong adjustment ng mga players, hindi lang naman sila nag-adjust pati naman tayo Oo. Kaya So, iba din naman talaga pagka iba-iba yung venue natin. But we are so happy to be here. Again, maraming salamat po sa mga taga-Libon, lalong-lalo na kay Mayor Maronilla. Maraming salamat po for having us here. Ang pinakamaganda partner, etong Ako Bicol Cup. Yung ating Ako Bicol Cup is dinadala nila near sa mga fans. Yes, dinadala sa mga tao. Just imagine, madami nagtatanong sa akin, sigurado kayo napupunta kayo ng Libon? Parang ganyan. Diba? So they are very excited. Yes, and kanina pagpasok natin, ang daming tao sa labas, hoping na makapasok. Kaya lang medyo limited lang din po talaga yung capacity nitong ating Libon Gymnasium. Meanwhile, eto na, umaarangkada ang mga taga-Ligaw. Ayan, si Oxima. Now, balik sa mga taga-Ginubatan.
Ay, nako. Another That's way bad off. selection. Oo. Oops. Finally. Pero mukhang nasapok pa doon si si Loma Jr. Kaya parang nagrereklamo. Oxima umikot using his left hand. That's a beautiful shot. Easy bucket yon para sa kanya. Meanwhile, may mga bago din sa loob ng Ginubatan. Convocar, umikot-ikot. Pasa kay Ko. To Velasco sa labas. Short. Pero na-rebound ng kanyang kakampi na si Loma Jr. Now kay Ko. Good help. Good Losing help. that ball. Pero mukhang makakabalik sa mga Ginubatan. Yes. Last touch ni Lim. Kaya sa pagbabalik po ng game na to ay mag-i-inbound ang mga taga-Ginubatan. And we are taking a look at the coaching staff and players of Ligao. And I guess they are starting to check in si Maravilla, this hot perimeter shooter na player nila with the left. Yes. Yung mga tinatawag kong na mga the left. Hindi yung kaliwaan. Pero yung touch ng left hand ni Maravilla is very good sa ating field, and I guess in the perimeter tama yung sa perimeter or diyan sa mid-range, Maravilla is shooting at least 60%, so very deadly din ang kanyang perimeter shooting. So this guy must be a markman in terms of the defense of Ginubatan. All right, and we're back at 1 minute 22 seconds sa ating pong unang quarter. And ayan, turnover na naman sa parte ng Ginubatan. If they can minimize those turnovers, I guess, Coach, medyo mas makakahabol sila kaagad. Yeah, definitely, kasi mabibigyan ka ng mas maraming chances to score. Kasi kung mas marami ang turnover mo kaysa sa opportunity mo to score, talagang mababaon ka. Meanwhile, ito ang mga taga-Ligao, hindi mahanap yung tamang butas ng ring. At merong natawagan ng foul. Oxima right there. Acknowledging kaagad itong si Oxima. Bilis ng oras, under a minute na lang pala tayo sa ating first quarter. 25 para sa Ligao, 11 para sa Ginubatan. Floor spacing sa Ginubatan. Ayan, they need those screen or But definitely, partner, nag-turnover sila because of the floor spacing. May tatlong tao nakaambang doon kay Azania, kaya talagang mahihirapan siya to attack that basket. Meanwhile, that's Tuason Jr. for Ligao. Ayan, si Ko. Good Papunta kay pass. Loma Jr. That's a good pass on Ko. Yeah, great play sa team mula sa team Ginubatan. 18 seconds sa shot clock, 22 sa ating game clock. Oxima. Ayan, muntik nang maagawan pero meron tayong merong foul. Number 2 po. Second personal foul. Ang ganda din ng setup nitong gym ng Libon. Parang ano lang siya, parang yung ginaganapan ng gladiator. Na anong taon ba tawag doon? Di ba? Parang yung sa Rome. Oo. Na ano ba tawag doon? Nakalimutan ko tuloy yung tawag doon. Tinuturo ko pala yung kanina sa estudyante ko eh. Yan yung Nakalimutan. arena din ang tawag doon eh. Hindi, may iba pang tawag doon. Hindi siya arena, may tawag pa doon isa eh. Para sa mga gladiators. Oo, sa gladiator. Parang bulwagan. Oo, bulwagan siguro yun sa Tagalog. Mostasa losing that one again. And we have a kickball. And Mustasa there, sinasabi sa teammates niya, you have to help me to bring the ball down kasi may pressure ang Ginubatan. And another thing, partner, Team Ligao is very, very good in their pressure defense. They are applying it right now. Nakikita natin, Convocar hesitates to make that shot. Pumunta sa baseline, walang mapasahan ng maayos. Good At coverage. yun, nahuli ng mga taga-Ligao.
As we end our first quarter, ang score po natin, Ligao 27, Ginubatan 13. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Marahil ay naninibago kayo dahil opo, hindi po ito Daraga Covered Court, hindi rin Ligao Gymnasium. Nandito po tayo sa Libon Gymnasium. Sa bakbakan ng Ginubatan at ng Ligao sa ating unang match-up dito po sa ating Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. And right now, partner, kung pupunta natin ng stats in that first frame, para sa team Ginubatan, we have Loma with 6 points, Gamba 5 points, and Ko with 2, and Orada 7 para sa team Ligao, Arteta 6, and Tipones with 6 as well. Alright, gaya ng mga inaasahan natin, sila talaga yung mga magiging leading scorer sa ball game na ito. Pero who knows, baka yung ibang mga teams nila, yung mga galing sa bench will step up para lalong-lalo na sa team Ginubatan. Ang ganda na namang layup yun ni Kamba, pero medyo sablay lang. Eto na mga taga-Ligao. Oxima. That's Albert Starlim. Oo. And that's a 3-point attempt. Wala. That will count. That's Tuwason Jr. Basket counted. Number 1. I guess that's Rayton. 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 This is Rayton. Personal foul. First team back. And a good attack once again for the team Ligao. They are testing the front court of this team Ginubatan, and that in that last sequence successful sila. Ayon, pinalo up uli ni Rayton. Pero not making it on that particular Number 9 now, Durazin. spin move. Ang ganda sana, naiwan niya yung kalaban. Right now, Convocar para sa team Ginubatan. And Kamba, yung magka-partner sa backcourt. Now, nandito na sila para mag-take ng opportunity. Oliano for 3. That's good. That's a badly needed score there for the team Ginubatan. Oliano breaking the silence for the team Ginubatan. Oxima. Si Oxima talagang atake ng atake. Papasok ng ring. Oliano na blanca doon. Right now it's Team Ligao with that nice look and nice shot mula kay Oxima. And from that score of Oxima, I think he will definitely going to attack the basket every time na merong space na bibigay sa kanya. Convocar
almost losing that ball once again. Nakita ang kanyang kakampi si Uliano sa baseline pero na-foul na muna bago pa man makatira. And that's the second personal foul of Oxima. And ang masama doon is the shot clock is down to only 2 seconds before nag-collapse yung depensa nila doon and committing that foul. Ganda na sana yung depensa niya din eh. Mahihirapan kahit paano doon si Oliano na makatira ng maayos. But yun, dumikit yung kanyang katawan kaya natawagan siya ng foul. And early adjustment there for the Team Ligao. Orada checking back in for Maravilla. No good. And si Tipones rin nagbalik para kay Oxima. We also have number 10 Racines in the ball game right now for Ligao, Belarmino. To Tipones. Tipones. Sablay. Tapos yung left-handed reverse layup niya na yon from the baseline. Kamba. Wala yung 3-point attempt. Wala din yung putback ni Loma Jr. Yun, all of a sudden, nasa mga taga-ligaw na ang bola. And that's Orada making that 2-pointer. Binawi naman kaagad ni Convocar. Nice play from Uliano. Belarmino now, may tanga ng bola. Pumunta sa gitna at dinidirect ang kanyang mga kakampi. Tipones hesitates. Pasa kay Orada. Too much aggressiveness on Ko. Another foul para sa kanya. Number 2. Halos magkamukha ito pagka nakatalikod yung dalawang to. Number 2. Magkalaban na to si Ko at saka si Orada. Second team foul. Substitution. So, Ko checking in for Ko. Yeah, that's Tadeo's Ko for Arnold Ko. Belarmino. Yun. Pero wala yung tirang yon. Ayan si Orada. Making that power move. Pero wala, hindi niya masyado na control ang bola doon. Tinira na lang kasi And right now, Team Ligao, yung ang kanilang nagiging problema is same with Team Ginubatan, that floor spacing para makapag-execute kayo with one-on-one play. importante coach ang floor spacing, di ba? Oo, hindi mo may execute ng proper kasi ang nangyayari pagka nag-stay ka dun sa strong side ng depensa, talagang kaya nga tinawag na strong side eh. Andun yung 3-2 ang sasalubong sa'yo. So definitely, if you want to execute or to run a play, the floor spacing must be there. And aggressiveness also was there on that last sequence. Tepones making that lefty layup at nakasungkit pa ng foul. Kaya yan, magbo-bonus shot siya ngayon sa free throw line. And that's good for that 3-point play opportunity para sa mga taga-Ligao. Ito na naman ang mga taga-Ginubatan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Ginubatan. And siyempre yung mga taga-Ligao. Sana po parehas manalo yung mga teams nyo. Ito, we have a report. Nagmumula sa ating courtside babe na si Miss Carmela Hernandez. Yes, Coach Kyle and Coach Morgan, according to Coach Domingo Pacardo of Team Ginubatan, wala daw silang masyadong paghahanda sa laro ngayon. At kung ano daw yung mga naging playstyle nila sa mga nakaraan nilang mga laro will be the same. Aminado din sila na mahirap ang laban dahil talagang magaling ang Team Ligao, pero ibuboost pa din daw nila ang kanilang makaya at lumaban hanggang dulo. Back to the panel. Yun, laban hanggang dulo. Yun ang dapat, ano? Kaya yun, lumaban doon si Ko for that 2-pointer para maidagdag sa kanilang score, 20, Ginubatan, samantalang Ligao, 38. But ganina nga, sabi ko sa iyo partner, ngayon kailangan nilang idoble
ang kanilang fighting spirit because right now they are trailing by 18 points already here in our first half. So definitely if they want to put a good fight, they need to defend and to convert those open layups or open opportunities na binibigay sa kanila ng kanilang opponent. And they need that strong motivation para kumbaga umusok yung kanilang mga ilong para mas maging aggressive, mas doblehin ang kanilang effort sa both ends of the court and probably win in this ball game. Samantala, hindi naman pumapayag ang mga Tagaligaw na ganun-ganun na lang, kaya yon, naka-score na naman si Urada with that putback. And again, in that last sequence, nag-iisa si Ko. Ko was all alone to get that board and nandun yung dalawa with Racines and Urada nasa ilalim kaya nahihirapan sila to get that board. And same sa defensive rebounding ng Ligao. Halos dala-dalawa yung nagtutulungan para sa rebound. And yun, merong the ball went out of bounds. Another turnover there for the team Ginubatan. So right now, Ligao will be inbounding. Wala dito sa kanilang backcourt. And ayan na, doble na nga yung effort sa depensa. Ang nakikita natin from Ginubatan. So as we can see, parang lahat na may tao. So it's man-to-man defense. We have a whistle. So yun, pinapakita na nga ng Ginubatan na gusto nilang manalo sa larong ito. Kaya mas intense na yung kanilang defense. And we will see kung ganun din sa kanilang offense. Ganun na nga din. Sa sobrang intensity nito sa kanyang offense, offensive foul ang nakuha niya. And Number 23 offensive foul. And right now, our referees not letting any physicalities na nangyayari dito. They are very strict right now with their calls. they always give warning to those committing those fouls, especially kung nakita nila na medyo mas physical than usual. Okay, that's a missed free throw mula kay Bellarmino, pero ang ball possession po ay para sa mga taga Ligaw pa rin. And right now, sabi ko nga kanina, Team Ginubatan is making that pressure now para sa mga taga Ligaw. Yan. Yan ang dapat nilang gawin para kahit paano makahabol ka agad sila sa kalamangan na meron itong Ligaw. Kalahati po ang kalamangan, 20-40, at meron na lamang po tayong 3 minutes and 30 seconds sa ating pong second quarter. Another turnover. Ayun na naman, nandun na nga ang depensa ng Ginubatan, and ganun din ang opensa. This time, making sure na hindi siya ma-offensive foul and making sure that that ball will count. Orada with that beautiful crossover move behind the back, at yon, getting his own miss. Sabi ni Orada, hindi lang ikaw ko ang kayang mag-drive to the basket. Even me, I can do it also. And I can do it with style, sabi niya. With a little flavor sa kanyang move. Arteta, first personal foul, second team foul. Mostaza now inbounding for Ginubatan. Nakita si Ko. Si Ko nasa ibabaw. Spinning and missing in that particular sequence. Ayan na ang awkward shot kung titingnan, pero yun ang mga tira talaga ni Tipones. At yan naman ang mga tira ni Ko.
ang kanyang hustle. Nando doon, kaya Ginobatan will have another 2-pointer. Ganti doon sa tira ni Tipones. We have a ball game here, mga kasurog. Mukhang medyo nadulas doon si Ko sa baseline. Hindi naman siguro na overstretch yung mga muscles niya sa legs. That's a beautiful play. In this first half, nakita ko yung apat na beses na ginawa ng Team Ligao that lob pass. They definitely using their leaping ability and yung kanilang size inside. So, and that is why nakukuha nila yung mga knockout play na yun every time na meron silang baseline inbound. So ngayon, kailangan ma-check ng Team Ginobatan yung mga plays na yon na ginagawa ng Team Ginobatan. Especially, that's an easy play, pero pagka ang player movement mo ay so good, you can do it every now and then. And maganda yung recognition ng both players, yung mga teammates. Alam nila na yung capability ng bawat isa. At Arteta, hindi naman siya masyadong matangkad, pero alam ng inbounder na kakayanin niya ang mga lob pass na yon. Bibigay mo pagka mga baseline inbound, ibibigay mo talaga yan sa mga players mo, kaya sa mga kampi mo. Pagka hindi ina-expect ng depensa, talaga mahirap yan i-stop. Mga nakaw na sandali yan eh. Kaya sabi nga nila, pagka ganito may mga inbound, may mga baseline, lalo na pagka may baseline inbound, don't blink an eye. Oo. If not, sa isang iglap, nandun na sa ring yung bola. At kagaya niyan, sa isang iglap, nasa mga ligaw na ang bola. Tipones for the rebound and a turnaround jumper. Wala. Kita mo si Arteta, dinukot sa ibabaw yung bola. So ngayon, a sudden man-to-man, full court man-to-man press for the Team Ligao. Ito nga yung sinasabi ko na they are doing so good sa kanilang full court press. And sino ang mag-execute ng mas maayos sa ganitong klase ng depensa? Both teams are now giving pressure sa kanilang mga opponents. Pero yun na naman ang mga Tagaligaw with Arteta. Wala. Nasa kabilang Mino. And Maravilla attacking from that free throw line. That's an aggressive move mula kay Maravilla. Now Asanya. Tuko. Merong hand check. Number 9 of Gal first personal foul, 13 foul. That's right on. Called for that foul. Now Mostasa inbounding sa sideline. To Asanya. Balik kay Mostasa. Ginobatan now, hindi minabadali ang opensa. Pero yon mukhang minadali na ni That's Moral. Again, both teams right now with a fair share of sloppy plays. Pero more sloppier lang siguro ang Team Ginobatan because they are down with 24 big points. As long as they can convert those sloppy shots, it wouldn't matter. Yeah, it wouldn't matter because you are not defending well your opponent because you are exchanging baskets sa iyong opponent. So definitely hindi mo bababa ang lamang mo. Kumbaga mas dapat, yung nga sabi mo kanina, you must double up. Kung may score ng isa yung dalawa yung kalaban, dapat umiscore ka ng 4. Ang masaklap dyan, kung naghahabol ka, you are scoring 2 points, and sa kabila naman, scoring 3 points or end 1. So definitely talagang hindi ka makakahabol in this game. And you got to make some adjustments. You have to regroup. You have to plan. Ano bang dapat gawin para masagot natin ang mga tanong na yan. That's a beautiful play from Tipones to Maravilla.
Nag-umpisa yun sa isang crossover na yung mga crowd dito sa Libon Gymnasium. Asanya was fouled, making it strong to the basket. Ng second quarter natin, natitirang oras ay 33.7. 24 Ginobatan, 50 Ligao. Right now, Asanya nasa free throw line. Wala yung kanyang unang tira. Lalaki ng electric pan, ceiling fan dito, coach. Oo nga. Pag pinabaliktad ba natin ang ikot niyan, lilipa rin ba tayo? Ayoko. Kakatakot. Baka masabi tayo dyan mamaya. And I'm concerned if this air is influencing the trajectory of the ball. Kaya I'm asking kanina yung referee if it's good na pinapaandar siya. I think very slight naman, pero Malakas yung hangin niya eh. Nararamdaman ko kanina dun sa ano eh. Pero anyway, wala naman nagre-reklamo sa Oo. magkabilang koponan. So I guess players will, I think, react. Meanwhile, that's Bellarmino making that lefty layup, gutsy layup as we end our second quarter dito po sa ating labanan between Ligao and Ginobatan. At sa pagtatapos nga po ng ating first half, 54 Ligao, samantalang Ginobatan merong score na 24. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022, atin to. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Atod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa Baskaran, wala kitis yung nampagitan na sa amon. Mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matata, basta kayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo, pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama, tagapak ng pawis, di namin alintana masasaktan, magagapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, alamat na itatay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong progress, huwag lang sumablay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tigama ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasalubong. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin, ako Bicol, isigaw natin, ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ako Bicol Cup, ito ay atin. Magandang gabi mga kasurog, kasama nga natin ang isang manonood dito sa Libon na napakagandang dilag, walang iba kundi si Geraldine. So Geraldine, matanong lang kita, sa tingin mo sino ba ang manalo sa laro ngayon? So I think yung Ligaw kasi nagkakaisa talaga sila, kumbaga may nagdadala ng bola, maganda yung cooperative nila talaga. May napupusuan ka na ba ditong player ngayon? Yes, I have yung number 23. Number 2, Ginubatan. So may gusto ka mo bang batiin or shout out? So, shout out sa mga maglalaro sa Libon ng player, lalo-lalo na yung number 10, shout out sa kanya talaga. Thank you, Geraldine. Balik sa inyo, Coach Cal at Coach Morgan. At Carmela, ayan, sa Ligaw daw siya.
Siya yun ang mananalo para sa kanya. Pero yung player na napupusuan niya from Ginubatan. Ikaw, coach, may napupusuan ka na. Dito sa stats natin, medyo alam natin kung sino nakakalamang in that first half. Nakita natin ang the defense of Team Ligao right now is tremendous. They are converting every time na meron silang fast break opportunity, they are converting that off the turnover made by Team Ginubatan. And right now, if we're going to take a look at our stats with Team Ligao right now with a 30-point deficit, Tipones with 13 and Orada with 13. Sa kabila naman, Loma 6, Tadeus Cole with 6, and Kamba with 5. So wala pa nakaka-double digit in terms of scoring sa Team Ginubatan, and that is why 24 points na nagawa nila during that first half. Ganda nung pass. Pero good thing na Ginubatan ang unang naka-score sa pag-umpisa ng ating second half, courtesy of Loma Jr. Pero ayan na naman ang mga Tagaligaw, ganti kaagad mula kay Lim. That's the problem right now of Team Ginubatan. Kanina nga sabi ko, they are converting the shots. Ang problema nga lang, yung transition defense nila ay parang absent sa game na to. Pero mukhang iba na yung plano ngayon ni Loma Jr. Ayan, tumitira na mula sa tres itong batang ito. And that will count, of course, for Ginubatan. Orada, wala. Ayan na naman si Loma Jr. Sinalubong kaagad ni Bellarmino. Now to Mostaza. Mostaza to Kamba. Samantalang si Cosa Ilalo mukhang humihingi na ng bola. Ayun, napasahan. Pero wala. Oh, that was Loma who got that ball from his teammate. Ayan ang power rebound ditong si Orada. And that power putback. Causing... Right now, Team Ginubatan, they have to put more bodies dito kay Orada to push him out of that shaded lane kasi ngayon talagang minamama ni Orada ang ilalim para sa Team Ligao. I think magmamatch na sa kanya, kaya lang mukhang medyo nag-aalangan na rin si Ko dahil meron siyang dalawang foul na, no, coach? Kaya yun, that's a big factor. Kung ikaw meron ng foul or you're in foul trouble, talagang apektado ang depensa mo. Pero right now, talagang git-gitan din itong dalawang malaking mama ng bawat teams, Ko and Orada. Meanwhile, it's Bellarmino shooting 3, and that's good for Ligao. That's the first 3-point shot of Bellarmino. He missed his first 4, pero ngayon na-convert niya na yung kanyang tira. Sidestepping was Ko, pero nandun si Orada. Not giving him that space, pero yun, natawagan ng foul. Ko at ang kanyang unang free throw attempt. Yung second one, pasok pa rin yan. Bellarmino, long pass to Lim. Lim missing that one. And right now, Team Ginubatan forcing the issue in their offensive attacks, pero hindi nila nako-convert. They have to look for that open looks ng kanilang teammates kasi ginagawa naman nila ang kanilang mga offensive attacks. Just like their last outing, the good penetrator with Mostaza is in the court right now. They have to let the ball stay with Mostaza and attack the middle of the defense, and yung mga nasa wing must be ready to shoot like Kamba and Loma in that wing. Pero mukhang nagkaroon sana ng magandang opportunity dun si Loma, kaya lang he was called for traveling. Right now, ayan, ginagamit na naman ni Orada ang kanyang katawan bago itira ang bola. Making that two-pointer. Now it's Loma Jr.
with that right-handed layup. Another long pass from Bellarmino, pero hindi na nakuha yun ni Shane Lim. Shane Lim nakuha ang bola papunta kay Orada. To Star Lim, who connects from behind the arc. That's a triple. So yung magkapatid Oo. na Shane and Albert Star Lim ay nasa loob ngayon. Mostasa. Ayan na yung sinasabi mo, Coach. Nasa... Ayun, ang magandang left-handed layup from Kamba. And sabi niya, anong meaning yan? Oo. That gesture after that shot. You're too small, boy, sabi ni Kamba. Pero too small ba ang tirang yan? Medyo malamya lang ng konti. Pero ayan na naman si Bellarmino. Ala ohoy na tira sana pero wala. Ayan na ang mga taga-Ginubatan tumatakbo. Loma Jr. Dediretso yan! Wala. Na-rebound ni Arteta. Balik sa kanya yung bola. Nakita si Orada. Ang gandang ng look. And right now, this is a 33-point ball game. Team Ligao sitting comfortably on their bench because of this lead. Nasa mga taga-Ginubatan pa rin ang bola. Layong tira yun. Layo din sa mark. Pero nandun si Mostasa to clean the mess. So once again, we are now into the third quarter of action between Ginubatan and Ligao. 5 minutes and 50 seconds remaining sa ating third quarter. Lim, kung makawala ng tres, wala. Ayan na ang mga taga-Ginubatan. Kamba with that behind the back crossover and that 3-point shot launched pero wala. Nafe-feel ko yung excitement ng crowd. Every time na may makakita sila yung mga dribble na mga players natin, oohs and ohs kaagad sa kanila. Isa talaga yan sa mga decorations ng basketball. Yung mga ganong move, mga ganong crossover. Pero yon wala nang crossover. Diretso na sa ring, sabi ni Cole. Ayun na naman ang malayong pasa mula kay Bellarmino. Papunta sana kay Star Lim. Pero nandun si Kamba. At yun na nga, nakali pa using his left hand. He might have took an extra step there. Pero the referee let it go. That's a clean, that's clean, sabi ng referee. Bellarmino. Nakita si Lim for that 3-point shot. Wala. The ball will go to Ginubatan. Samantala, pumasok si Muya para kay Velasco. 14 Ginubatan. Now Mostasa. Hesitates. Crossover dribble. Fakes. And nakasungkit ng foul mula kay Orada. Yung sinasabi ko, Mostasa is a good penetrator and he is doing it right now. Pero ang lacking lang doon is the player movement of Team Ginubatan. You have to expect the kick out from Mostasa by positioning yourself well din dyan sa ating mga field na open, lalong-lalo sa weak side. Yes, you must be ready receiving the ball from Mostasa. Ang gandang long connection between Oxima and Tipones. Mostasa crossing over. Pero he lost the ball. Nakuha ni Muya, nakabalik sa kanya pero hindi rin na-convert ang bola. Right now, Oxima for Ligao. Dinidirect itong si... Ang ganda ng hanap niya. Dinidirect niya si Lim pero ang pinasahan si Orada. Oxima is really a good point guard. Nakita natin, he make use that Tipones decoy para si Orada ay curling under the basket. Yes. Kaya na-convert nila yung 2 points na yon.
That's actually a tricky play by Oxima and by Ligao. Who's leading right now, 74 kontra 41 ng Ginubatan. 3 minutes and 33 seconds remaining sa ating third quarter of action. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabag na, kasurug pa. And once again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla giving you the play-by-play action dito po sa loob ng Libon Gymnasium as we take a look at Coach Gonzalo and his team, ang team ng Ginubatan. Daming tao po dito sa loob ng Libon Gymnasium. Punong-puno po tayo. At umiinit na dito sa loob ng Libon Gymnasium because of this another mammoth crowd. Parang yung kagaya lang nung Sunday. Sa Daraga Covered Court. Oo. They are all excited. We miss a kind of games like this because of the pandemic, and right now, ganito kalaking liga na dala pa dito sa ganitong kalayong munisipyo. And talagang tuwang-tuwa lahat ng mga basketball enthusiasts. It's all thanks to their municipal mayor. Yeah, who also cooperated and nagbigay ng suporta sa nakita ng ating mahal na Congressman Saldico ng Ako Bicol. By the way, shout out din kay Congressman Jill Bongalon. Ayan. Sige. Convocar for 3. Way off the mark. Nandun si Tripones para saluhin ang bola para sa kanyang mga kakampi naman, mga Tagaligaw. Right now, Oxima. Gandang pasa behind the back. Mahirap yon. Mahirap din pagkakapos ang tira mo, pero hindi mahirap pag nandun ang mga kakampi mo, bigla na lang susulpot para linisin ang kinalat mo, di ba? Right now, Kamba shoots 3, wala. Those are all forced shot in terms of the offense of Team Ginubatan. And dito sa kabila sa Team Ligao, they are making the shot so comfortably. Yes, and mas higher yung percentage ng mga binibitawang tira nitong Ligao, causing this deficit. 76-41 ang score natin. Ayan naman si Lim. That's Shane Lim. Was called for a traveling violation. Again, napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Ako Bicol Party List Facebook page at sa page po ni Representative Saldico. This is just the first match up ng ating Day 11 Ako Bicol Cup 2022 dito po sa Libon. It's our first time here and we're so happy na nandito po kami para ganapin ang mga laro, ang mga laban dito sa 3rd District of Albay. Convocar, another 3-point attempt. Tumama na sana sa ring pero hindi pa rin pumasok. Maalat na sa 3-point field ang Team Ginubatan. They need to try to get those high percentage shot, lalong-lalo na kung hindi pumapasok ang mga 3-point attempts mo. Wala. Palakas yung tira. That's a beautiful layup. Mula kay number 22, Ongson. Umikot. Tumira. Muntik na, pero wala. Oxima. A floater, pero wala. And right now, slowly, lumalayo na ang Team Ligao. I mean, hindi nga slowly, quickly. Lumalayo na dito sa ating third quarter ang Team Ligao with already a 37-point advantage kontra dito sa Team Ginubatan. 37 big points ang hinahabol po nitong Ginubatan. Loma to number 6. That's Muya was blocked.
Now it's Convocar. And that mid-range jumper, that's good. Made by Conroba of Ginobatan. Definitely very hard on Team Ginobatan because Team Ligao is scoring at least 3 points sa kabilang dulot. 3 field goal made. Tapos sa kanila, they are going to make their baskets after 5 miss. Yun ang mahirap. Talagang malabong makahabol pagka ganon. Pero ganun pa man, bilog pa rin po ang bola dahil meron pa po tayong almost a minute bago magtapos ang ating third quarter. Again, they just have to continue to attack. Attack and attack and attack. And finally, if merong open sa 3-point area, again, Team Ginobatan is not shy to take those 3. Kailangan lang nila makuha yung rhythm nila right now in the touch. Oo. They need to play and make those attempts with precision para makahabol sila. That's what they have to do. And not rely on luck. Pero mas maigi na makatira ka kaysa mag-cause ka ng turnover. Oksima. Muntik nang makawala sa kanya yung bola pero nandun si Shane Lim to save the possession. And ayan na. Dahil maganda nga ang galawan nitong si Oksima, nakapuntos na naman siya. Simple curl on that elbow area kay Oksima at nakita kaagad siya ng teammates niya. Isa to sa mga may pinaka-mature na laro. Hindi lang dito sa kanyang koponan pero dito sa liga. Kung ang judgment ko ang ang tatanungin. Oksima. Ayan, sabi niya, let's consume the dying seconds of this quarter. 17 seconds na lang po ang natitira. 10 seconds sa shot clock. And there you go. Pinakawala ni Oksima ang kanyang version ng behind the arc triple. Pero andun, mabilis si Ko. Mabilis din sanang mag-respondi itong si Shane Lim. Kaya lang he committed the foul while Ko was going strong to the basket. Penalty situation. Liga. Yan, sige, shout out po sa lahat ng mga nanonood sa atin online. No good. We only have 4 seconds sa larong ito. Hoy, shout out kay Miss Remy, ang Maha Salvador ng Bicolandia. Remy Mondones. Kasama natin yan sa IMBC. Yan po, nagtatapos ang ating pangatlong yugto. 83 Ligao, Ginobatan 45. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Ito ay Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo! Aram mo may akong anak kinagrelasyon ka! Aram mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya,
labas ka na. Wala itisyon di. Nang pangitan na sa amon. Mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Now back to the ball game. Dito po sa ating fourth quarter of action. Ang unang kumanan ng dos para sa kanyang kupunan na ligaw ay itong si Villar. Gumaganti sana itong si Nuwal ng Ginubatan pero hindi niya nakuha yung tamang banda. And right now, nakikita natin yung body language ng Team Ginubatan is slowly nawawala. Oo. Nawawala yung kanilang fighting spirit there. So, I guess right now, they just have to play their game, enjoy this ball game, and at least trim down this lead to convincing score. Yes. Kaya lang, ayun na naman si Maravilla. Iba talagang tira ng mga medyo hindi masyadong yung mga galing sa bench, ano? Pero itong si Ko, kanina pa to pumupuntos din sa Ginubatan. Again, shout out kay Miss Remy Mendones ng Tabang Ora mismo. And also kay Ryan. Ryan Mendones. Maraming salamat sa panonood. You too, ha? And sa classmate ko dati sa college, si Dexter Cardiel, nanonood din ngayon. Nandito yan sa dito siya sa third district sa Ligao, particularly anong barangay ba yun, nakalimutan ko. Anyway, Dex, maraming salamat sa panonood. Ito na ang mga taga Ligao. May tanga ng bola. Itong si Ungson Convocar. Uy, gandang pasahan yon. Pero wala, sablay lang yung tira ni Convocar. Maganda sana yung pasa nitong si Tuagnon. Si Noal. Napansin ko lang partner dito sa Libon Gymnasium. Ang ganda din ng mga colors ng court nila, no? Oo. Masarap tingnan sa mata. Parang mga candy lang, di ba? Oo. Pero parang mga colors lang ng mga jersey natin dito sa Ako Bicol Cup. Oo. Number 8, Tipones. Crossing over and making that lefty shot. Pero sablay. Mostasa, naagawan ni Oxima. Oxima, dire-diretso para kay Tipones. Tipones missing. Mukhang ano ba nangyari kay Tipones ngayon? Usually hindi niya minimitas yung mga tirang yun eh. And right now with a 28-point margin, that's 38-point margin. Oo. 36, hindi pa na-count ba yung isa? Hindi pa naka-count dito sa atin. Yun na, na-count na nga. 38-point margin ngayon. Definitely, Team Ginubatan, you have nothing to be ashamed of kasi you are putting the good works. Yun nga lang, the better offense, nakikita naman natin sa ating scoreboard who is playing a lot better in terms of their offense and defense. At yun na nga yung Team Ligao. But definitely itong Team Ginubatan because they rely on their local mga homegrown players. Definitely sabi ko nga from the start of our tournament na yung experience dito, yun ang mapapanalunan mo. Oo. Even if you are in the losing side for every game you play. Pero definitely sa Ginubatan, they got their first win over that game over Team Piodoran. Pero after nga nun, ay sunod-sunod na yung pagkatalo nila. And in this game, they are nearing to get their another loss. Pero yun, nagmintis din si Maravilla at ayan, mintis uli. Pero sa kanila pa rin mapupunta ang bola. Ungson making that triple for Ligao. In the meantime, Mostasa for Ginubatan. Crossing over. Iniwan si... What a spectacular move. Sinasabi ko, Mostasa is a good penetrator. Yun ang kaninang absent sa kanilang early offensive attacks. Oo. Kita mo yan, bilis. Iniwan si Oxima doon.
Meanwhile, Maravilla using his height and his might for that two-pointer. Ayun na naman si Mostaza. So ang pangalan pala nitong partner is Libon Makapagal Gymnasium. Libon Makapagal. Makapagal Gymnasium. Nakascore doon ng Ginubatan, pero ayun na naman ang mga taga Ligao, Ungson. Sabi niya, sandali, let's consume, let's burn the time. Ungson. Pasa kay Racines. At di naman ipinahiya itong kanyang kakampay na si Ungson for that two-pointer. Nuwal. Ayan. Parang nag-free throw lang, ano? Pero may konting, siyempre, jump shot yun. Nag-call ng timeout dito ng Team Ligao. And right now, definitely, this timeout na tinawag para sa Team Ligao, they want to adjust the system they want to play. Even this is a blowout win already for them. And siguro may right na ako to say that na this is already a win for Team Ligao. Pero right now, good. Ito yung mga magagandang bagay na as a coach you have to do na kahit na blowout win na to para sa inyo, yung mga second unit or third unit mo must be in that system. Kumbaga kung ano yung nilalarong system mo on your first five or first unit, dapat the same din doon sa yung second unit and third unit so that for the next game, ano kayo, well orchestrated and in sync. Yes. You get, kumbaga, get used to the plays that you executed from your previous game, which is ito na nga yung game na yon. And definitely, yung mga second unit and third, hindi naman sila nalalaro madalas. Pagdikdikan ang laban. Pero here, sa mga games na ganito na may blowout win or may blowout lead kayo, definitely, you have to perform. You have to be fit in that system para mabigyan ka ng opportunity for the next few games. Yes. And who knows, di ba? And this guy, Tipones, is actually a second unit guy of Team Ligao. But in this game, he started. So definitely nag-pay off yung kanyang performance in that last game. Tipones came off the bench. Yes. And he was the best player of that match-up. Meanwhile, that's an air ball from Maravilla. And napakamot yung coach nila, si Coach Gonzalo. Yun na nga, kahit blowout na, talagang seryoso pa rin ang coach nila that you have to do better. You have to do your best. Kahit na nga nakakalamang na tayo ng sandamakmak, kumbaga. Ungson, to Oxima, to Racines, and then to Maravilla. Easy bucket for number 32. Once again, that's Maravilla for Ligao. Asanya, nakita si Nuwal, cannot handle, malapit sa baseline. And still in this game, yung mga predictions ko are not wrong. Especially if you limit the team at the end of the third quarter with 60 points, definitely yung kabilang team ang nananalo. Oo. That's the odd of this Ako Bicol Cup 2022. So you must at least score 60 and beyond para mas may chance ka na maipanalo yung mga games. Ano ibig sabihin lang naman nun, pagka ang kalaban mo is above 500, is you have to expect that this will be a neck and neck ball game. So right now, Team Ginubatan under the 500 percentage. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Nakikita naman natin ang nasa scoreboard. Yan ang resulta. Asanya, wala ding resulta ang kanyang 3-point attempt na yon for Ginubatan. Pero ito na naman si Oxima. Napakagandang assist. Pero namintis yon ni Racines. Loma Jr. to Oliano, rather. Nakabalik sa kanya yung bola. At na-shoot yun ng madali ni at very easy for Loma Jr. We have a whistle. Foul number 10. Oliano will be called for that pushing foul.
Abangan nyo, mga kasurog, ang ating next matchup between Awas and Libon. Ang, siyempre, home favorite will be Libon kasi nandito sila sa kanilang sariling gymnasium, Libon Makapagal Gymnasium. And again, the home court advantage will be tested dito kasi doon sa Daraga covered court, wala pang talo yung Daraga. Pero dito sa Ligaw Gymnasium, merong talo yung Ligaw. And dito matatry ang Libon if they can defend their home. Sa laro mamaya between or against Awas. Another good match-up. Definitely you want to get that victory, especially on the part of Team Uwas. If you want to advance to the semifinals, you have to beat this good team, or I mean excellent team. Libon right now, sila yung nasa top sa ating standing with 4-1 record. Napakagandang behind the back move. Going to the basket from Asanya, pero he missed that layup. Once again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at nag-Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Muya. Tuko. Sa ilalim, umikot for that easy bucket. Oy, kay Julius Miraflor, at tagalan natin sa akin magpapa-shoutout. Magandang gabi dyan sa mga kababayan ko, mga kabarangay ko dyan sa Busay, Daraga, Albay. Magandang gabi po sa inyo. Ayan yung mga taga Mabuhay Village. Hoy, nakalimutan mo ha. Ako din, yung mga kapitbahay ko dyan. Ito, pa-shoutout po, naka-live kami. Little Cisco, birthday niya po ngayon. Kylie Joy. Ayan, happy birthday Kylie Joy. Watching at the moment, sabi ni Shaira May Alvarado. Hello, Shaira. Shai. Hello, Shai. Salamat for watching. And once again, happy birthday to Kylie Joy. Oh, at sa lahat syempre na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. This is a good gift from us. Manood kayo dito sa Ako Bicol Online TV para mapanood nyo ang mga exciting na mga games dito sa atin. Habang ini-enjoy nyo yung mga nakahandang mga food sa table in celebration of your birthday, nakahanda rin po kami na maipakita sa inyo ang mga games dito sa Ako Bicol Cup 2022. And again, mamaya abangan nyo yung laban between Uwas and Libon. But right now, naalala ko nung Sunday may nag-send sa akin ng picture. Naka-widescreen yung ating game sa kanila habang nagsa-celebrate. Nakakatuwa yung ganun, Coach, di ba? Oo. Kasi sabi nila hindi na lang pipilitin na pumasok dun sa Daraga covered court kasi nga puno na. So they stay at home at doon na lang nanood with their friends. With your smart TV, pwede na 'yan. 'Di ba? Yes. Asanya, wala pa rin. Merong whistle, mapupunta pa rin ang bola sa mga nakapula, mga taga-Ginubatan. Again, ang Ginubatan, gaya ng nasabi ni Coach kanina, lumalaban po ito na all native ang kanilang players. Wala po silang mga invited players from other parts of Albay or even other parts of the country. Muyang tumira, pero ayaw, abo, lumaog ang tira. Nagugulat ako. Nervyoso. Kape pa naman ako ng kape. Pag tumatama dito sa malapit sa atin ang bola, talagang nakakagulat. Ikaw naman, Coach, parang hindi ka sanay magsalo ng mga matitinding... Partner, hindi mo naman nakikita kung asan yung bola. Maririnig mo naman, lumalagabog. Lumalagabog na lang bigla dyan. Ito na nga po, ang closing seconds ng ating ball game. But then again, partner, let's wrap this game up. Kung ano nangyari dito sa ating ball game with Ginubatan right now, trailing a big margin, napakalaking margin, but they started well. Itong laro natin
because of the aggressiveness of Gamba, yun nga lang ay na-stop kaagad siya ng depensa, ng overpowering defense of Team Ligao. And nakita naman natin, defense to offense, yung Team Ligao, they are forcing Team Ginubatan to commit errors or to commit turnovers, at sa kabilang dulo naman, they are converting those fast break opportunities. Wala silang sinasayang doon, and that is why lamang sila ng almost 45 points dito sa ating ball game. So malinaw po sa larong ito na Ligao managed both ends of the court, both defense and offense. At yon. And bago ko pala makalimutan, i-shoutout ko din yung taga-Libon kong best friend, si Buddy Peñalosa. Wala lang siya ngayon, nasa Makati. Magandang sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Buddy. Buddy, kamusta dyan? Ayun! May 5.7 seconds pang natitira dito sa ating ball game. Oo. Pero wala, tinapos na eh. Oo, yun Ayan na. Final Shaken score sila. natin, 102-67. Wagi po ang mga Tagaligaw. At yun na nga, partner, nakita din natin ang effort na magkabilang koponan. It's just that, mas malaki, mas double or mas triple ang effort na ginawa ng Team Ligao right now. Starting that second quarter run, tuloy-tuloy na papasok dito sa ating fourth quarter. And that is why nanalo sila with a blowout victory kontra dito sa Team Ginubatan. Pero ang maganda naman yung Ginubatan, kahit yun nga, malaki yung kalamangan na sa kanila ng Ligao sa particular na larong ito, nakasmile pa rin sila. Yes, oo. Yan naman kinagandahan dito. You don't need to lower your morale because of this defeat. Sabi ko nga dito from the start, yung experience ang babaunin mo dito, especially yung mga batang players ng Team Ginubatan. Napakalaking factor nito para sa kanila because you have the experience or you have the chance to play against these teams like merong player na Bellarmino, na Orada, who is playing sa mga professional leagues dito sa Pilipinas. So I guess nothing to be ashamed of on the part of Team Ginubatan because they're putting the work. Yun nga lang, mas mataas yung effort or mas mataas yung ginagawang adjustment or even the plays of the opponents. Sa madaling sabi, mas magaling talaga yung Ligao sa particular na game na to. Pero yun na nga, taas noong pa rin po. Makikita natin, ayan, ang Team Ginubatan. So, masasabi ko, congratulations pa rin. And I have to congratulate my idol coach with the Team Ginubatan, with Coach Doming Pacardo, who is a premier coach dito sa ating probinsya. Kilalang-kilala na coach ng Morms sa Ginubatan mismo on handling those guys na talagang came from their town. Oo. So, all respect po sa both teams. And right now, we can see the winning team, which is Team Ligao, having their photo opportunity. Ayan, nandun yung mga cameraman natin, ano? Oo. Ayun. Ang ganda ng mga smiles. Ayan, makikita nyo rin po yung mga photos sa Ako Bicol Online TV at sa mga pages na kung saan pinapalabas natin ang Ako Bicol Cup 2022. And sa ngayon, babalikan natin si Carmela para sa ating Congressman Saldico Kasurog Player of the Game. Carmela? Kasama na nga natin ang Kasurog Player of the Game, walang iba kundi si Jason Orado with 23 points, 11 rebounds, 3 assists, and 1 steals. So Jason, how does it feel na ikaw ang Player of the Game tonight? Sa akin lang po ay ginawa ko lang yung best ko, nag-guard ako and nakipag-communicate po ako sa teammates ko and yun lang po, sinusunod po namin yung bawat sabihin ng coaches namin, yun lang. May gusto ko bang batiin or shoutout? Binabati ko po yung mga tropa sa Kamsur and sa Ocampo, sa tropang Westside, tapos si Boss JP, David, and sa community ng Ligao City. Salamat sa suporta. Thank you, Jason, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Morgan at Coach Kyle.
Maraming salamat, Carmela Hernandez, ang ating pong courtside baby dito po sa Ako Bicol Cup 2022 with the Congressman Saldico, kasurog player of the game, Jason Orada ng Ligao. Yes, magbabalik po kami dito po sa Ligao, Libon Makabagal Gymnasium sa pagpapatuloy po ng Day 11 ng Ako Bicol Cup 2022. Susunod po ang laban between UWAS and Libon. Diyan lamang po kayo.